Sinampal ng napakalakas ang 5 taong gulang na anak na babae ng kalaguyo ng kanyang ama na naging sanhi ng pagkawala ng ilang ngipin nito. Pinanood lamang ng kanyang asawa ang eksena nang may lubos na kalamigan, kalaunan, sa gabing iyon, sa isang pribadong gala, para sa mga bilyonaryo. Tatakbo ang bata, na umiiyak sa mga braso, ng pinakamayamang magnate sa bansa, at sisigaw, "Lolo, sinaktan niya po ako." Pero sa sandaling iyon, ang babaeng nasa harapan niya, na nakasuot ng isang damit na gawa ng sikat na designer, ay patuloy na sumisigaw sa tono na kayang makabasag ng inalis ni Cristel nang may lubos na pandidiri ang isang maliit na piraso ng tsokolate sa laylayan ng kanyang damit. Tila ba ang mikroskopikong dumi na iyon ay mas karapat-dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa batang nagdurugo sa sahig. Si Daniel Reyes, ang lalaking inakala ni Andrea na mapagkakatiwalaan niya hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw, ay nakatayo sa tabi ng hagdanan na may iritadong ekspresyon. Inaayos niya ang mga butones ng kanyang pasadyang damit nang hindi man lang tinitingnan ng kanyang anak na nakahandusay sa sahig na kahoy. "Andrea, tingnan mo ang anak na pinalaki mo." Wala siyang kwenta. Ang alam lang niya ay sirain ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Andrea ang kanyang kamay at tiningnan ang mga maliliit na duguan ng ngipin na nakapatong sa kanyang palad. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang malamig, halos hindi mahahalata ng ngiti, 6 na taon. Sa loob ng 6 na mahahabang taon, ginampanan niya ang papel ng isang nobody. 6 na taon na tinitiis na tawaging palamunin. 6 na taon na tinitiis ang mga sampal at insulto mula sa isang malupit na biyanan at dinaranas ang hindi mabilang na kahihiyan mula sa kalaguyong iyon. Inakala niya na ang pagpapasakop ay magdudulot ng kapayapaan. Inakala niya na sa pamamagitan ng paglunok sa kanyang pride, maililigtas niya ang kanyang pamilya. Nakakatawa, nakakahiya, at nakakatawa. "Inay, masakit po." Ang mahinang boses ni Lila ay tumagos sa puso ni Andrea na parang scalpel. Lumuhod si Andrea at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na maliit na katawan. Ang kanyang mga kilos ay maingat na parang may hawak siyang isang babasaging porselana. Hinalikan niya ang mukha ni Lila, nabasang-basa ng luha, at bumulong ng napakahina na tanging sila lang dalawa ang nakarinig. "Nandito si Inay, aking munting anghel. Simula ngayon, walang sinuman ang maglalakas loob na saktan ka pa." Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay lumibot sa mga mukhang nababalot ng masamang hangarin sa sala. Ang makamandag at palabilang nakalaguyo na si Cristel ay nakasiksik ngayon sa dibdib ni Daniel, nagkukunwaring isang kawawang biktima. Si Daniel Reyes, ang lalaking may titulo na asawa ni Andrea, ay protektadong nakayakap sa baywang ni Cristel. At tinitingnan ang sinasabing sira sa damit na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At nariyan din si Marites Reyes, ang ina ni Daniel, nakadarating lang mula sa paglalaro ng mahjong sa country club. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, tinakpan niya ang kanyang ilong at nagsimulang magreklamo tungkol sa masamang enerhiya. Itinuturo gamit ang kanyang perpektong ayos na daliri ang mga patak ng dugo sa sahig. "Diyos ko, dugo sa bahay. Napakasamang enerhiya. Sinabi ko na sa inyo, ang batang iyan ay isang sumpa. Magdadala siya ng kamalasan sa yaman ng pamilya Reyes." Tiningnan ni Andrea ang pamilyang iyon at bigla siyang natawa. Hindi ito malakas na tawa, ngunit agad nitong pinatahimik ang sala sa isang nakakakilabot na katahimikan. Hindi naging komportable si Marites sa pagkarinig sa tawang iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ang kanyang manugang. "Anong tinatawa-tawa mo, baliw? Ngayon, tuturuan kita ng mga patakaran sa bahay na ito." Ngunit, hindi dumapo ang kanyang kamay. Hinawakan ni Andrea ang kanyang pulso nang may bakal na lakas. Ang diin ay napakalakas na sumigaw si Marites sa sakit. Pagkatapos, isang nakabibinging lagutok ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang lakas ng sampal ni Andrea ay nagpaikot kay Marites. Ang kanyang mamahaling dental veneers ay nabasag at dumugo ang gilid ng kanyang mga labi habang siya ay bumagsak sa isang sulok.
Isang ganap na katahimikan ang namayani sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Daniel na parang nakakita ng multo at napatitig sa asawang hindi niya kailanman sineseryoso. Sa kanyang isipan, si Andrea ay isang nobody, isang kahabag-habag na may bahay na humihingi ng pera para sa pamalengke nang may takot sa kanyang mga mata. Tinitiis niya ang psychological abuse, ang mga sigaw, at takot pa ngang huminga ng malakas. Paano niya nagawang saktan ang matriarka ng pamilya Reyes? Nababaliw ka na ba? Sumugod si Daniel na may nakataas na kamao. Hindi umatras o natinag si Andrea. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumiretso sa kanya. Walang takot o galit. Isang nakakatakot na kalmado lamang na nagpanginig kay Daniel. Ito ang tingin ng isang alpha predator na nagmamasid sa kanyang biktima. Ito ang nakakabighaning aura ng isang tunay na soberanya na nakatawid sa mga ilog ng dugo sa walang awang mundo ng mataas na pananalapi. Daniel, ipinapayo kong ibaba mo ang iyong kamay. Kalmado ang kanyang boses. Ngunit tumagos ito sa kanyang mga tainga na parang ice pick. Kung sasaktan mo ako ngayon, sinisiguro ko sa iyo na bukas ng umaga, wala nang matitirang bakas ng Reyes Group sa Makati. Natigilan si Daniel sa loob ng kalahating segundo bago bumulalas sa isang sobrang mapanuksong tawa. Ha 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 Andrea, masyado ka ng maraming pinapanood na teleserye. Wasakin ang kumpanya ko? Isa kang bagsak sa kolehiyo na nabubuhay sa pera ko bilang isang parasito sa loob ng 6 na taon. Tinakpan ni Cristel ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang malisyosong tawa. Dan, baka napalakas ang sampal ko sa kanya kaya nawala siya sa sarili. Ang kahabag-habag na may bahay na walang pera ay nag-aakalang isa siyang malaking magnate sa Ayala. Binaliwala ni Andrea ang kanilang mga satsat, yumuko, kumuha ng isang malinis na tuwalya, at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa mukha ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay naging napakalambing. Huwag kang matakot, Lila. Iuuwi ka ni Inay sa bahay, sa ating tunay na tahanan. Dinala niya ang kanyang pulso sa kanyang mga labi. Doon ay nakalagay ang isang lumang pulseras na gawa sa pulang sinulid, na kupas na. Sa isang mabilis na paghila ng kanyang mga ngipin, pinutol niya ang sinulid na tahimik na nahulog sa sahig. Isinuot niya ito 6 na taon na ang nakalipas, nang iwanan niya ang kanyang pamilya, upang paalalahanan ang sarili sa kagandahan ng isang simple at ordinaryong buhay. Lahat para sa isang lalaking inakala niyang karapat-dapat sa kanya. Nang araw na iyon, naputol ang sinulid, at kasama nitong namatay ang mapagpasensya at mahinang si Andrea. Sa kanyang lugar, bumalik ang babaeng nagdidikta sa kapalaran ng mga pandaigdigang pamilihan sa pananalapi sa isang simpleng kumpas ng kamay. Ang nag-iisang tagapagmana ng conglomerate na nagkakahalaga ng 1 trilyong piso, ang Bonifacio Holdings. Si Andrea Bonifacio, binuhat niya si Lila at naglakad patungo sa bodega. Ang mga panunukso ni Daniel ay tumama sa kanyang likuran. Sino ka sa tingin mo? Kung may natitira ka pang pride, umalis ka sa bahay na ito at huwag ka nang bumalik. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay na namamalimos sa kalsada nang wala ang aking mga credit card. Isinara ni Andrea ang pinto ng bodega sa likod niya. Sinipa ang isang bunton ng mga lumang Amerikana. Itinaas ang isang maluwag na tabla sa sahig at inilabas ang isang ganap na itim, walang tatak, na may military-grade encryption na satellite phone. Inilagay niya ang kanyang hinlalaki sa scanner. Umilaw ang screen, nagdial siya ng isang numero na hindi niya tinawagan sa loob ng 6 na taon. Sinagot ito sa unang ring. Ginang. Isang magaspang, ngunit malalim na magalang na boses ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Arturo, nasaan ang aking ama? Si Ginoong Ricardo Bonifacio ay kasalukuyang nasa Grand Luzon Hotel. Personal na pinangangasiwaan ang mga paghahanda para sa gala ng mga bilyonaryo ngayong gabi. Ginang, sa wakas ay nagpasya na kayong makipag-ugnayan sa amin. Tiningnan ni Andrea ang kanyang anak na nakatulog sa kanyang mga braso dahil sa pagod at sakit. Isang nakamamatay at nakakatakot na liwanag ang nag-alab sa mga mata ni Andrea. Sabihin mo sa matanda
Natapos na ang pagtatago ng kanyang tagapagmana. I-activate ang lahat ng resources ng pamilya sa Maynila. Putulin agad ang lahat ng linya ng pautang sa Reyes Group. Gusto kong maparalisa si Daniel Reyes sa industriyang ito. Sa kabilang linya, narinig ang isang biglaang paghinga na sinundan ng boses ni Arturo na nanginginig sa pigil na emosyon. Naiintindihan ko. Ginang, ipapaalam ko agad kay Ginoong Bonifacio. Itinago ni Andrea ang telepono at lumabas ng bodega. Tinutulungan na ni Daniel ang kanyang ina, na patuloy pa ring umiiyak, na tumayo mula sa sahig. Nang makita si Andrea, na may buhat na bata, inihagis niya ang isang Manila folder sa coffee table. Dahil bigla kang nagkaroon ng ugali, hindi na tayo pwedeng magsama. Narito ang dokumento para sa tuluyang paghihiwalay at pag-urong sa lahat ng karapatan mo sa ari-arian. Aalis ka ng walang dala. Pirmahan mo iyan at umalis ka na sa bahay ko, pero maiiwan dito si Laila. Huminto si Andrea at tiningnan siya ng may mapanuksong ngiti. Iwan si Laila? Bakit? Kailangan ni Cristel ng isang batang hahawak sa laylayan ng kanyang damit ngayong gabi sa reception sa Grand Luzon. Medyo mabagal ang anak mo, pero kung lilinisin natin siya ng maayos at bibihisan ng disenteng damit, pwede na siya. Sinabi ito ni Daniel nang may buong naturalidad. Pagkatapos ng reception, pwede mo nang dalhin ang pabigat na ito kung saan mo man gusto. Balak niyang pilitin ang isang 5 taong gulang na bata, nakatatanggal lang ng 3 ngipin sa isang sampal, na magdala ng damit ng babaeng nanakit sa kanya. Ang dibdib ni Andrea ay malakas na tumaas at bumaba. Pagkatapos, nang makabawi ng kalmado, lumapit siya sa mesa, kinuha ang kontrata, dumiretso sa huling pahina at nilagdaan ito ng malaki. Daniel, sigurado ka bang pupunta ka sa reception sa Grand Luzon ngayong gabi? Inihagis niya ang mga dokumento sa kanyang mukha. Ano ang gagawin doon ng isang basurang tulad mo? Magpapahiya lang? Inayos ni Daniel ang kanyang kurbata ng mayabang. Ito ay isang pribado at eksklusibong kaganapan na inorganisa ng dakilang titan ng Philippine Stock Exchange, si Ricardo Bonifacio. Ang mga taong tulad mo ay hindi man lang pinapayagang tumapak sa pulang karpet. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Tinitigan siya ni Andrea sa loob ng ilang segundo, niyakap si Lila, at lumabas ng mansyon sa Forbes Park nang hindi lumilingon. Sa kanyang likuran ay naiwan ang mga sumpa ni Marites, na hawak ang kanyang namamaga na pisngi, at ang mapanlait na tawa ni Daniel. Hindi lumingon si Andrea. Hindi sila karapat-dapat. Hindi dapat sayangin ang emosyon sa mga patay na naglalakad pa. Huminto siya sa harap ng mga gate ng pribadong subdibisyon. Ang malamig na hangin ng taglagas ay humaplos sa kanyang buhok. 6 na taon na ang nakalipas. Para sa tinatawag na pag-ibig, tinalikuran niya ang lahat. Kahit ang kanyang tunay na pangalan. Noon lang niya naintindihan na ang pinakamalaking trahedya ng isang babae ay hindi ang kahirapan o kalungkutan, kundi ang pagkawala ng sarili sa isang bulok at mapanirang relasyon. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ang Andrea na naglalaba at nagtitiis sa psychological abuse ay namatay na. Ang natira ay isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ang natira ay isang babae na sa lalong madaling panahon ay yayanigin ang buong Maynila. 2 araw pagkatapos, sa pinaka-eksklusibong lugar sa Tagaytay, ang ultra-pribadong Serenidad Wellness Club. Ang pagpasok ay pinamamahalaan ng isang mahigpit na sistema ng membership. Ang bayad sa pagpasok ay AF 15 milyong at nangangailangan ng masusing pagsisiyasat sa background at yaman. Si Cristel, na nakabihis mula ulo hanggang paa sa mga matingkad na damit ng Chanel, madilim na salamin at napakataas na takong, ay pumasok ng mayabang sa lobby na napapaligiran ng 2 personal na katulong. Naghahanda siya para sa gala ng mga bilyonaryo sa Grand Luzon. Siyempre, kailangan niya ang kumpletong pakete ng mga luxury spa treatment. I-open ang Grand Suite. Gamitin ang mga imported na langis. Si Reyes ang magbabayad. Tinanggal niya ang kanyang salamin at itinaas ang kanyang baba ng mayabang. Nagmamadaling lumapit ang manager na may ngiting alipin. Gayunpaman,
Habang papunta si Cristel sa pribadong elevator, may nakita siya sa gilid ng kanyang mata, sa lounge area. Nakaupo na nakatalikod sa kanya. May isang babae na nakasuot ng simpleng puting blusa. Walang kahit isang patak ng makeup. Umiinom ng itim na tsaa habang nagbabasa ng isang kopya ng Forbes. Huminto si Cristel. Pinaningkitan ang kanyang mga mata. At nang makilala ang figura, umarko ang kanyang mga labi sa isang malisyosong ngiti. Aba, aba! Tingnan niyo nga naman ang dinala ng pusa. Ang asong kalye na pinalayas. Ikinikending ang kanyang balakang. Lumapit si Cristel at pinahaba ang kanyang mga salita nang may sarkasmo. Andrea, sumikat ba ang araw sa kanluran ngayon? Ngayon ay pinapapasok na sa Serenidad ang mga sawimpalad na walang pera tulad mo? O nag-apply ka ba para maging tagalinis? Ang babae sa sofa ay hindi lumingon o huminto sa paglipat ng mga pahina. Nagalit sa pagiging binaliwala. Sumabog si Cristel at sumigaw. Sa manager, seguridad, paano ninyo pinamamahalaan ang lugar na ito? Ang Serenidad ay isang first-class club. Bakit ninyo pinapapasok ang mga hampas lupa dito? Kung madumihan niya ang alpombra sa kanyang murang dumi, mababayaran niyo ba? Palayasin niyo siya agad. Tiningnan ng manager ang likod ng babaeng nakaupo sa sofa at isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. 2 araw na ang nakalipas, ang tunay na nakatagong may-ari ng club ay naglabas ng isang mahigpit na utos. Sa mga susunod na araw, isang napakahalagang bisita ang bibisita sa establisimento. At kahit na isang basong tubig lang ang hilingin, dapat siyang asikasuhin na parang isang emperatris. Binaliwala ng manager ang mga sigaw ni Cristel. Sa halip, lumakad siya ng 3 malalaking hakbang patungo sa sofa at yumuko ng may malalim na paggalang at halatang takot. Binibining Bonifacio, naiistorbo ba kayo ng aircon? Hindi niyo po ba gusto ang tsaa? Gusto niyo po bang maghanda ang executive chef ng mga sariwang pampagana? Natulala si Cristel. Stella, natulala si Cristel. Manager, bulag ka ba? Ang pangalan niya ay Andrea. Isa siyang bangkaroteng may bahay na pinalayas ni Daniel sa kalye. At yumuyuko ka pa sa kanya? Hindi ako makapaniwala. Tatawagan ko ngayon si Daniel. Kakansilahin niya ang kanyang membership at aalisin ang lahat ng kanyang investments. Sa wakas ay isinara ng babae sa sofa ang magasin. Dahan-dahang lumingon si Andrea. Bae-bae, bae-bae, walang bakas ng emosyon sa kanyang malalalim na mga mata. Kalmado lang niyang pinanood si Cristel, na tumatalon-talon na parang payaso. Ang mga investments ni Daniel? Itinaas niya ang tasa, uminom ng kaunti, at nagsalita tungkol sa pera, na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Sigurado ka bang mayroon pa siyang kahit isang sentimo na pwedeng i-charge sa kanyang card ngayon? Kumabog ang dibdib ni Cristel. Isang masamang kutob ang nagsimulang lumaki sa kanyang loob, ngunit agad niyang pinigilan ang pagkabalisa at nagpakawala ng isang malamig na tawa. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Malapit nang makakuha si Daniel ng 1 bilyong pisong investment. Ang aming Reyes Group ay malapit nang mapasama sa mga elite ng Maynila. At ikaw, isang pulubi na hindi man lang makabili ng tinapay. Naglalakas loob kang sumpain kami? Hindi man lang siya pinansin ni Andrea. Dahan-dahan niyang inilagay ang tasa sa salamin na mesa. Ang mahinang kalansing ay parang putok ng baril sa manager. Naintindihan niya agad. Tumayo siya ng tuwid. Ang paggalang sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nagyayelong lamig nang lumingon siya kay Cristel. Ginang, dahil sumisigaw ka at labis na nakakaistorbo sa kapayapaan ng aming pinakamahalagang bisita, opisyal kong ipinapaalam sa iyo na ang iyong membership ay permanenteng binabawi. Ano ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Cristel. Paano ka nangahas? Mayroon akong black VIP card. Nagdeposito si Daniel ng ₱1,015,000. Kahapon lang. Paumanhin po. Ngunit eksaktong 3 minuto ang nakalipas. Lahat ng credit card at corporate account ni Ginoong Reyes ay na-freeze ng Securities and Exchange Commission
at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng manager na may batong ekspresyon. Ang ga-15 milyong na ibinayad niya ay na-flag bilang illegal na ginamit na corporate assets. Ang aming legal department ay nakatanggap na ng utos na ibalik ang pondo at makipagtulungan sa mga investigador ng NBI. Kaya wala kang kahit isang pisong credit dito. Huminto siya. Seguridad. Palayasin ng babaeng ito sa kalye. Ilang matipunong guwardiya na walang ekspresyon, na nakasuot ng itim na suit, ang lumapit at hinawakan si Cristel sa magkabilang braso, nang may lakas ng tornilyo. Ano ang ginagawa nyo? Bulag ba kayo? Huwag nyo akong hawakan. Bitawan nyo ako. Sumigaw si Cristel, nang may histerya sa boses, na halos yumanig sa mga ilaw sa kisame. Nagpumiglas siya, habang ang kanyang mga takong ay marahas na kumakaskas sa marmol na sahig. Itapon niyo siya sa labas. Malamig na utos ng manager. Kahit anong pagpupumiglas ni Cristel, hindi sumuko ang mga sanay na guwardiya. Kinaladkad nila siya palabas na parang patay na hayop. Ang kanyang bagong-bagong Chanel jacket ay nabatak at nawalan ng hugis. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay naging pugad ng ibon. Sa wakas, sa isang malakas na kalabog, walang awang itinapon siya palabas ng club at bumagsak ng malakas sa magaspang na aspalto ng entrada. Hirap na tumayo si Cristel. Ang balat sa kanyang mga palad ay napunit at nagdurugo. Nanginginig sa galit, kinuha niya ang kanyang telepono. Nabasag na ang screen at tinawagan si Daniel. Samantala, sa opisina ng CEO ng Reyes Group, isang mas nakakatakot na paniko ang nagaganap. Ang CFO ay literal na gumapang papasok, maputla na parang papel. Mga folder at dokumento ay nagkalat sa sahig. Ginoong Reyes, isang kalamidad. Sa nakalipas na 10 minuto, na-freeze na ang lahat ng corporate accounts, ang iyong personal na bank accounts, ang iyong mga credit card, ang iyong mga investment account, at ang iyong mga ari-arian. Lahat, tumalon si Daniel, at inagaw ang mga dokumento mula sa kanyang mga kamay. Ang mga pulang selyo ng Bangko Sentral, at ang mga nakabold na letra na nagsasabing Asset Freeze at Securities and Exchange Commission ay sumunog sa kanyang mga mata na parang mainit na bakal. Imposible ito. Sa anong batayan? Mayroon tayong mahigit 30 milyong piso sa liquid capital. Napalunok ang CFO sa desperasyon. Ginoong Reyes, ang 30 milyong iyon ay ang pera na iligal mong inilipat kahapon mula sa isang restricted guarantee fund para bayaran ang mga membership sa country club at spa ni Binibining Cristel. Sinabi ng bangko na nakatanggap sila ng isang anonymous na tip mula sa napakataas na posisyon dahil sa hinala ng malversation at money laundering. Hindi lang nila na-freeze ang mga account, sangkot din ang National Bureau of Investigation. Ang 30 milyon ay pilit na kinuha at na-block. Isang pagsabog ang sumabog sa ulo ni Daniel, na parang pinukpok siya ng maso. Ang pagputol sa daloy ng pera sa isang kritikal na sandali ay nangangahulugan ng ganap na pagkaparalisa ng lahat ng kasalukuyang proyekto. Ito ay nangangahulugan na, sa susunod na umaga, ang mga pinagkakautangan ay sisirain ang mga pinto ng kanyang kumpanya. Ito ay gawa ni Andrea. Hinampas niya ang mesa nang napakalakas na tumalsik ang tasa ng kape. Tiningnan ng CFO ang kanyang amo, na parang isang tanga. Ginoong Reyes, si Andrea ay isang Ito ay isang mahigpit na court order ng pag-embargo ng mga asset mula sa pinakamataas na antas. Para makuha ito, kailangan ang pirma ng isang hukom mula sa Court of Appeals o ng gobernador ng Bangko Sentral. Saan kukuha ng ganoong mga koneksyon? Ang isang babaeng humihingi sa iyo ng pera para sa pamalengke. Ikinuyom ni Daniel ang kanyang panga, habang ang kanyang dibdib ay malakas na gumagalaw. Oo, tama siya. Ang sawimpalad na iyon ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Kung mayroon, hindi sana siya naging katulong niya nang walang bayad sa loob ng 6 na taon. Posible kayang ang makapangyarihang pamilya na sumusuporta kay Cristel ang nagpasya na bigyan siya ng leksyon? Oo. Iyon siguro,
Ito ay isang pagsubok mula sa mataas na lipunan. Nilunok niya ang kanyang paniko at sinagot ang teleponong patuloy na tumutunog. Ang mga histerikal na hikbi ni Cristel ay sumabog sa speaker. Daniel, pinalayas ako sa kalye. Sinabi nilang nakablock ang iyong mga card at bangkarote ka na. Hindi ba't sinabi mo na malapit nang lumipad ang Reyes Group? Napahiya ako. At alam mo ba kung sino ang nakita ko sa Serenidad? Nakaupo siya doon, umiinom ng tsaa, at pinagtatawanan ako. Nandoon din si Andrea? Agad na naningkit ang mga mata ni Daniel. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ang babaeng iyon na malas ay tiyak na ininsulto si Cristel at nagpagalit sa kanyang mga misteryosong benefactor. Kaya na-freeze ang kanyang mga account. Ngayon, lahat ay may saysay. Pinalambot niya ang kanyang boses. Cristel, mahal, huwag kang umiyak. Makinig ka sa akin. Kasalanan lahat ito ng basurang iyon. Ipinapangako ko sa iyo na ngayong gabi ay pupunta ka sa gala. Magpapadala ako ng kotse para sunduin ka. At pipilitin kong gumapang si Andrea doon at lumuhod para humingi ng tawad sa iyo sa harap ng buong elite ng Maynila. Pagkatapos mag-hang up, agad na tinawagan ni Daniel ang numerong blinok niya noong nakaraang araw. Matagal itong tumunog. Sa wakas, kumonekta ang tawag. Sa kabilang linya, walang narinig. Isang nakakabinging katahimikan lamang. Andrea, wala akong pakialam kung anong maruruming paraan ang ginagamit mo para guluhin si Cristel. Dalhin mo ang iyong anak. At gumapang ka ngayon sa entrada ng Grand Luzon Hotel. Ang boses ni Daniel ay puno ng lason. Bakit? Ang boses ni Andrea ay kasing kalmado ng ibabaw ng isang patay na lawa. Bakit? Para lumuhod ka at magmakaawa ng tawad kay Cristel. Sumigaw si Daniel habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw. Dahil sa iyong malas na aura, hindi mo lang sinira ang kanyang damit. Sinira mo rin ang swerte ko sa pananalapi. Ang reception ngayong gabi ang magpapasya sa buhay o kamatayan ng ating pamilya. Kung ayaw mong maban ang iyong anak sa lahat ng disenteng paaralan sa bansa habang buhay, dapat nasa entrada ka ng hotel eksaktong alas 8 ng gabi. Nagpakawala siya ng isang mapanlait na tawa. Luluhod ka sa harap ng lahat ng mga mamamahayag. Sasampalin mo ang iyong sarili ng 10 beses at ipapahayag na ikaw ay isang walang hiyang baliw. Kung hindi, isinusumpa ko sa Diyos na sa lungsod na ito, hindi ka man lang kukunin para maglinis ng banyo. At walang kindergarten na tatanggap sa iyong bastarda. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nang akalain ni Daniel na napipina sa takot si Andrea, isang mahinang, malamig na tawa ang narinig sa earphone. Sige. Alas 8 ng gabi sa Grand Luzon Hotel. Darating kami ni Lila sa oras. Naputo lang tawag. Malamig na suminghal si Daniel at inihagis ang telepono sa mesa. At least, may natitira pa siyang kalahating utak. Kung magagawa niyang pasayahin si Cristel ngayong gabi at makuha ang mga investments ng mga bilyonaryo, mababawi niya ng 100 beses ang lahat ng nawala sa kanya. Dumating ang gabi at umilaw ang mga ilaw ng lungsod. Ang pinakamarangyang lugar sa Makati, ang Grand Luzon Hotel, ay ganap na nakareserba para sa gabing iyon. Ang perimeter ay kinordon ng daan-daang pribadong armadong security contractor na nakaitim. Isang pulang karpet ang umaabot mula sa mga pinto ng hotel hanggang sa Ayala Avenue. Ang mga flash ng press sa magkabilang panig ay sumasabog na parang bagyo ng kidlat. Kinukuha ang bawat magnate na bumababa mula sa mga mamahaling sasakyan. Ito ay hindi lamang isang gala. Ito ang unang pampublikong pagpapakita sa loob ng maraming taon ng maalamat na titan ng Philippine business, si Ricardo Bonifacio, ang misteryosong emperador na kumokontrol sa daloy ng kapital sa buong mundo. Ang simpleng makita sa hapunan na iyon at huminga ng parehong hangin, tulad ng matandang iyon, ay maaaring magpataas ng presyo ng mga stocks ng isang pangalawang klase na kumpanya sa stratosfera. Isang inarkilang Lincoln limousine ang dahan-dahang huminto sa dulo ng pulang karpet. Si Daniel,
na nakasuot ng smoking na itinuturing niyang tuktok ng fashion, ang unang bumaba at nag-alok ng kanyang kamay kay Cristel. Nakapagpalit na siya at nakasuot ng bagong silver na damit na matingkad at puno ng peking rhinestones. Daniel, tingnan mo ang laki ng lahat ng ito. Humawak si Cristel sa kanyang braso, na may malakas na tibok ng puso habang tinitingnan ang mga taong nakikita lang niya dati sa mga listahan ng Forbes. Binabaan niya ang kanyang boses. Sigurado ka bang papapasukin tayo? Siyempre, gumamit ako ng napakahalagang mga contact para makakuha ng mga imbitasyon para sa guest area. Nagkunwari si Daniel na importante at inayos ang kanyang likod. Bagaman ang kanyang mga account ay frozen, kung sa gabing iyon ay makakasakay siya sa barko ng pamilya Bonifacio, lahat ng kanyang mga problema ay mawawala. Handa na sana silang mag-post para sa mga mamamahayag. Nang isang lumang dilaw na taxi ang biglang huminto sa kabilang panig ng karpet, ganap na wala sa lugar sa gitna ng mga Maybach at Rolls-Royce. Bumukas ang pinto. Bumaba si Andrea, na hawak ang kamay ni Lila. Hindi siya nakasuot ng isang matingkad o kapansin-pansing damit, kundi isang napakasimpleng mahabang itim na velvet na damit. Walang mga logo, labis na lace o alahas. Ngunit dahil sa isang walang kapantay at halos obsessively precise na pagkakagawa, perpektong na-highlight nito ang kanyang matangkad at eleganteng figura. Ang itim na velvet ay kumontra sa kanyang balat na parang porselana. Naglalabas ng isang aura ng tahimik na luho at nakakabighaning superioridad na halos ikatakot ng mga tao na tumingin ng direkta sa kanya. Si Lila ay nakasuot din ng isang maliit na itim na cape. Ang kanyang malalaking mga mata ay patuloy na gumagalaw sa takot. Ngunit malinis ang kanyang mukha at mukha siyang isang maliit na prinsesa mula sa isang gothic na kuwento. Ang mga mamamahayag, na hanggang noon ay kumukuha ng litrato ng mga bilyonaryo, ay hindi sinasadyang ibinaling ang kanilang mga lente. Sa kakaibang eksenang iyon, ang mga flash ay bumuhos sa mag-ina. Ang mukha ni Daniel ay dumilim sa galit. Nakakahiya. Sino ang nagpahintulot sa kanya na lumitaw sa isang murang taxi? Naramdaman ang mga matatalas na tingin ng elite na nakatutok sa kanya. Tinanggal niya ang braso ni Cristel at agresibong sumugod kay Andrea. Nawala ka na ba sa sarili mo? Sumigaw si Daniel. Tinuturo siya ng isang daliri sa harap ng kanyang mukha. Ang kanyang boses ay napakalakas na kahit ang mga flash ay huminto sa isang sandali. Ano ang mga basahan na iyan? Iniutos ko sa iyo na pumunta dito para humingi ng tawad kay Cristel. At lumitaw ka kasama ang iyong anak sa isang basurang taxi para lang hiyain ako. Lumapit din si Cristel, na tumutunog ang kanyang mga takong, at tiningnan ng mayabang si Andrea at ang kanyang itim na damit na walang tatak. Hindi niya maitago ang isang kislap ng selos, ngunit agad siyang sumitsit. Aba, tingnan mo siya, ang mapagmataas na ginang Andrea. Umalis ka sa bahay ng mga Reyes. At ngayon hindi mo na kayang bumili ng normal na damit. Binili mo ang murang peking iyan sa Divisoria at gumapang ka hanggang sa Grand Luzon. Hindi ka ba natatakot na bugbugin ka ng seguridad at itapon palabas na parang isang pulubing walang tirahan? Binaliwala ni Andrea ang mga satsat ni Cristel. Tiningnan niya ang kanyang anak na mahigpit na humahawak sa kanyang mga daliri at pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, madilim at malamig na parang karagatan sa taglamig, ay dumiretso kay Daniel. Nandito na ako. Huwag kang magmagaling sa akin. Si Daniel, nang makita na nagkakatipon ang isang karamihan, ay gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Cristel. Tinuro niya ang mga hagdan ng hotel. Dahil nandito ka na, tuparin mo ang usapan. Dalhin mo ang pabigat na batang iyan. Pumunta ka sa hagdan at lumuhod sa harap ni Cristel para makita ng lahat. Sabihin mo sa kanya na nagkamali ka at hindi mo dapat dinumihan ang kanyang damit. Oo, lumuhod ka. Itinaas ni Cristel ang kanyang baba ng may tagumpay. At ang batang ito na natanggalan ng ngipin ay matuto ng leksyon. Ngayong gabi ay luluhod siya at dilaan ang aking mga sapatos. Isang bulong ng pagkamangha ang kumalat sa karamihan. Ang mga miyembro ng elite
na nakabihis ng walang kapintasan, ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng pagkasuklam sa kalupitan ng mag-asawang iyon. Nang marinig ang mga salitang, "Dilaan ang aking mga sapatos," nanginginig si Laila at nagtago sa likod ng kanyang ina. Desperadong kumakapit sa damit ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang parirala ay nagpukaw ng hayop, natakot na naramdaman ng 5 taong gulang na bata noong araw na nabali ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Andrea ay naging tunay na nakakatakot. Ito ang ganap na kalmado na nauuna sa sandaling durugin ng isang halimaw mula sa kalaliman ng kanyang biktima. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ni Lila para pakalmahin siya at pagkatapos ay dahan-dahang humakbang pasulong. Isa lang, ngunit si Daniel, isang lalaki na humigit kumulang 5'10", ay umatras ng may instinct. Naramdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ano? Anong balak mong gawin? Teritoryo ito ng mga Bonifacio. Gumawa ka ng maling hakbang at babaliin ng seguridad ang iyong mga binti. Hindi man lang binigyan ni Andrea ng tingin, bahagya lang niyang ibinaling ang kanyang ulo at tinawag gamit ang isang daliri ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na tactical suit, ang pinuno ng seguridad ng hotel. Ang kilos ay kasing kaswal na parang tumatawag siya ng isang aso. Ang pinuno ng seguridad na nagpapatrolya sa perimeter na may earphone ay natigilan sa simula. Gayunpaman, nang piningkit niya ang kanyang mga mata at nakilala ang mukha ni Andrea, ang buong katawan niya ay nanginginig na parang nakuryente. Ang kanyang ekspresyon ay naging mortal na seryoso. Iniwan niya ang kanyang pwesto at tumakbo patungo sa kanya sa bilis ng isang atleta sa Olympic. Nang makita na ang mabangis na pinuno ng seguridad ay sumusugod sa kanyang direksyon, natuwa si Daniel. "Haha Andrea, tapos ka na." Ang pribadong kumpanya ng seguridad na ito ay sikat sa kanilang brutalidad. Gusto mong gumawa ng eksena? Humanda ka. Dumating ang pinuno ng seguridad sa kanila nang hindi man lang tinitingnan si Daniel. Pinagsama niya ang kanyang mga bota nang may malakas na kalabog. Ganap na tumayo ng tuwid at yumuko ng eksaktong 90 degrees sa harap ni Andrea sa isang malalim na military bow. "Paumanhin po. Isang pagkakamali sa seguridad. Pinayagan naming istorbohin kayo ng mga langaw na ito." Ang boses ng pinuno ng seguridad ay umalingaw-ngaw na parang kampana at umugong sa tainga ni Daniel. Ang ngiti nito ay nanigas at naging isang nakakaawang ngiwi. "Bulag ka ba? Isa siyang pulubing walang pera na pinalayas ko sa kalye. Bakit kayo muyuko sa kanya? Palayasin mo siya." Tumayo ng tuwid ang pinuno ng seguridad at tiningnan si Daniel ng isang tingin na kasing talim ng isang combat knife. Bahagyang itinaas ni Andrea ang isang kamay at pinigilan ang pinuno na naglalagay na ng kamay sa kanyang electric gun. "Ngayon ay isang magandang araw. Iwasan natin ang dugo." Malamig ang kanyang boses. "Mayroon silang mga imbitasyon para sa guest area, tama? Hayaan niyo silang pumasok." "Naiintindihan ko." Umatras ng 2 hakbang ang pinuno ng seguridad at magalang na nagbigay daan. Si Daniel at Cristel ay ganap na natigilan. Ano ang nangyayari? Natunaw na ba ang utak ng unggoy na ito? Gayunpaman, ang kanilang malaking pagmamataas at uhaw sa mga bilyonaryong dolyar ay nanaig sa katwiran. Inayos ni Daniel ang kanyang jacket at suminghal. "Sinwerte ka. Mukhang maganda ang mood ng matandang Bonifacio. At ngayon ay pinapapasok kahit ang mga charity case. Pero maghintay ka Andrea. Sa loob. Paiiyakin kita." Pagkasabi nito, kinaladkad niya si Cristel patungo sa mga pinto ng hotel na may taas noo. Si Andrea, na hawak ang kamay ni Lila, ay sumunod ng walang pagmamadali. Isang malupit na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Kung mas mataas silang umakyat, mas matindi ang pagbagsak. Ito ay pampagana lamang. Ang tunay na piging ay naghihintay sa loob. Ang malaking ballroom sa ilalim ng salamin na simboryo sa unang palapag ay may nakakabighaning karangyaan. Malalaking kristal na chandelier ang nagre-refract ng nakakasilaw na liwanag. Ang kalansing ng mga baso
Ang amoy ng mamahaling pabango at ang bulaklak ng lipunan ng Maynila ay pumuno sa lugar. Gayunpaman, ang kapaligiran ay kakaibang tensyonado. Walang naglakas loob na magsalita ng malakas. Ang mga tingin ng lahat ay paulit-ulit na nakatutok sa dulo ng ballroom. Sa isang mabigat na dobling pinto ng oak na pinalamutian ng ginto. Ito ang nag-iisang pasukan sa ultra-pribadong inner sanctum. Sinasabing ang maalamat na bilyonaryo na si Ricardo Bonifacio umalina sa loob. Habang kinakaladkad si Cristel sa ballroom, lumingon-lingon si Daniel na parang isang turista sa Times Square. Sinusubukang hanapin ang mga negosyanteng maaari niyang suyuin. Ngunit agad niyang napansin na may mali. Ang mga kasosyo na dati ay kinakausap siya. Kahit na sa simpleng paggalang, ay umiiwas ngayon sa kanya na parang mayroon siyang salot. Ang ilan ay simpleng tumalikod at nagkunwaring hindi siya kilala. Eduardo. Hello, ako ito, si Daniel Reyes. Lumapit si Daniel sa isang mahalagang real estate magnate na may ngiting alipin. Ang mukha ni Eduardo ay nabaluktot sa takot. Umatras siya ng 3 hakbang na parang umiiwas sa isang virus at sumigaw. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Pagkatapos ay mabilis siyang nawala sa karamihan. Ang kamay ni Daniel ay nanatiling nakabitin sa hangin nang hindi komportable. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likuran. Ano ang nangyayari? Kumalat na ba sa mga elite circle ang balita tungkol sa pag-freeze ng kanyang mga account? Dan, tingnan mo kung sino ang nakapasok. Malakas na hinila ni Cristel ang kanyang manggas at tinuro gamit ang isang perpektong ayos na daliri ang entrada ng ballroom. Dahan-dahang pumasok si Andrea at Laila sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Ang minimalistang itim na velvet na damit ay nagsimulang maglabas ng nakakabighaning aura ng isang tunay na reyna. Hindi sinasadyang umiwas ang karamihan, nagbubukas ng daan para sa kanya. Lahat ng tingin sa ballroom ay agad na nakatutok kay Andrea. Ang paniko at hayop na takot na naramdaman ni Daniel nang makita siya ay agad na naging isang bulag at ganap na galit. Iyon ang sawimpalad na iyon. Tiyak na dahil sa kanyang aura ng kahirapan kaya iniiwasan siya ng lahat ngayong gabi. Naglakas loob ka talagang gumapang hanggang dito? Tumakbo si Daniel para harangin si Andrea na parang isang asong ulol. Sinusubukan mong sirain ng tuluyan ang buhay ko. Seguridad! Nasaan ang seguridad? Palayasin ang babaeng hindi imbitado. Ang kanyang sigaw ay hindi kaaya-aya at matinis sa medyo tahimik na ballroom. Ilang armadong guwardiya mula sa inner zone ang mabilis na lumapit sa gulo. Palayasin niyo siya. Wala siyang imbitasyon. Nakapasok siya ng hindi autorisado. Basurang walang tirahan. Sumugod din si Cristel at sumigaw habang tinuturo ang mukha ni Andrea. Ngunit ang mga guwardiya ay malamig lang na tumingin kay Daniel at hindi man lang gumawa ng anumang hakbang para lumapit kay Andrea. Nanatili siyang ganap na hindi gumagalaw, bagaman sa loob ng katahimikang iyon, isang bagyo ang namumuo na kayang lamunin ang lahat. Pinanood niya silang dalawa na parang mga payaso na tumatalon sa harap niya. Ngunit sa sandaling iyon ng pinakamataas na tensyon, ang isip ni Laila na nakakapit sa laylayan ng damit ni Andrea sa buong oras, ay bumigay. Ang mga araw ng patuloy na takot sa masamang babaeng iyon, ang nakakatakot na karamihan ng mga estranghero, at sa wakas, ang kanyang sariling biolohikal na ama na sumisigaw sa kanila na parang isang malupit na demonyo ay tuluyang sumira sa 5 taong gulang na bata. Masama ka! Masama ka! Biglang umiyak si Lila. Bumitaw sa kamay ng kanyang ina ng marahas. At tulad ng isang natatakot na batang usa, tumakbo ng walang direksyon patungo sa pinakamalalim na bahagi ng ballroom. Diretso sa mabigat na pinto ng VIP Oak na hindi man lang nilapitan ng sinuman. Lila! Nagbago ang ekspresyon ni Andrea. Bata! Saan ka pupunta? Huminto ka! Hindi man lang naisip ni Daniel na habulin ang kanyang anak. Sumigaw lang siya ng may kalupitan, kumbinsido na ang bata ay nagdulot sa kanya ng walang hanggang kahihiyan. Ang mga elite tactical guards na nakaposte sa tabi ng mga pinto ng VIP, na armado ng mga assault rifle,
ay nakita ang isang taong tumatakbo patungo sa kanila. At agad na nagtense. Ikinrus nila ang kanilang mga tactical baton, nang may metal na kalabog, hinaharangan ang daan. Hinto! Maiintindihan ba iyon ng isang 5 taong gulang na bata? Alam lang niya na may masasamang tao sa likod niya at gusto niyang magtago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mahigpit at sumugod diretso sa mga saradong pinto. Tumigas ang mga mata ng isa sa mga guwardiya. Inunat niya ang isang braso para itulak ang bata. Gayunpaman, sa eksaktong milisegundo, bago tumama si Layla sa kanyang naka-armored na braso, ang napakabigat na pinto ng oak, na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo, ay bumukas ng may kaluskos mula sa loob. Ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood ay bumaha sa ballroom. Isang matipunong lalaki, na may kulay abong buhok at tingin ng agila, na nakasuot ng pasadyang kulay burgundy na suit, ang lumabas na parang isang hindi matinag na bundok. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakatakot na aura, ng isang taong sanay mag-utos sa buong mundo. Hindi nakapreno si Layla sa oras, at sumalpok ng mabilis sa binti ng matandang lalaki. Huminga ang lalaki, at tumingin sa nanginginig at basang-basa sa luhang bata sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, ang buong grand ballroom ay nalunod sa isang nagyeyelo at ganap na katahimikan. Lahat ay nagpigil ng hininga. Siya si Ricardo Bonifacio, ang emperador ng negosyo na namamahala ng trilyon. Ang mitikal na titan, na ang simpleng paghampas ng baston, ay maaaring yumanig sa Philippine Stock Exchange. Bumigay ang mga binti ni Daniel, at muntik na siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Tapos na ang lahat. Ang kanyang anak ay katatapos lang saktan ang pinakamayamang tao sa bansa. Hindi na lang ito tungkol sa pag-evaporate ng 1 bilyong pisong investment. Ang buong pamilya Reyes ay mabubura sa balat ng lupa bago mag-umaga. Itapon niyo ang batang iyan sa mga aso. Mabilis! Sumigaw si Daniel nang may histerya sa mga guwardiya. Desperadong sinusubukang itakwil ang bata sa sandaling iyon. Ngunit sa sumunod na segundo, may nangyari na nagpaduda sa lahat ng naroroon sa kanilang sariling katinuan. Ang nakakatakot na emperador ng negosyo ay hindi nagalit. Sa halip, ang kanyang mukha, na tila inukit sa yelo ng Arctic, ay agad na natunaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng walang katapusang sakit, lambing, at pag-ibig. Walang pakialam sa mga luha at sipon na bumabalot sa mukha ni Lila. Bigla siyang yumuko at sa mga malalaking kamay na pumirma ng libu-libong multimilyong kontrata. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Lolo, naramdaman ang init at seguridad ng yakap ng estrangherong iyon. Instinctively na niyakap ni Lila ang kanyang leeg. Itinuro niya gamit ang isang maliit na daliri si Daniel at Cristel, na paralisado sa malayo, at umiyak ng buong lakas. Lolo, hindi ako tinulungan ni Papa, at sinaktan ako ng masamang babaeng iyon. Tinanggal niya lahat ng ngipin ko. Para itong isang bomba nuklear na sumabog sa gitna ng ballroom. Biglang itinaas ni Ricardo Bonifacio ang kanyang ulo. Ang lambing ay nawala at napalitan ng isang nakakakilabot na hangarin sa pagpatay. Ang uhaw sa dugo na iyon, halos pisikal na maramdaman, ay lumibot sa silid at nakatuon kay Daniel at Cristel na parang isang radar. Sino? Hindi malakas ang boses ng matandang lalaki, ngunit umalingaw-ngaw ito sa kaluluwa ng lahat ng naroroon na parang kulog. Sino ang naglakas loob? Nasampalin ang sarili kong apo, ang apo ni Ricardo Bonifacio. Humakbang ka sa harap. Ganap na katahimikan. Libu-libong aristokrata at bilyonaryo ng Maynila ay nanatiling hindi gumagalaw sa ilalim ng salamin na simboryo na parang may huminto sa oras. Isang nakakabinging tensyon ang namayani sa kapaligiran. Ang galit na sigaw ni Ricardo Bonifacio at ang maikling pangungusap na iyon ay naglalaman ng napakaraming impormasyon para maproseso ng utak ng tao. Apo, ang maalamat at mailap na tita ng ekonomiya ng mundo, ay mayroong 50 taong gulang na biolohikal na apo na walang nakakaalam. At ang apong iyon ay narito, sa pinakaligtas na kaganapan sa bansa, umiiyak sa harap ng lahat dahil tinanggal ang kanyang mga ngipin sa isang sampal. Kasunod ng nanginginig na daliri ni Lila,
Ang mga tingin ng buong karamihan ay nagtipon kay Daniel at Cristel na parang libu-libong spotlight. Sa sandaling iyon, ang mga binti ni Daniel ay ganap ng tumigil sa pagtugon at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod ng may malakas na kalabog. Ang kanyang mamahaling Italian na sapatos ay tumama sa matigas na marmol na sahig. Hindi niya man lang naramdaman kung paano nasaktan ang kanyang mga tuhod. Isang ideya lang ang umiikot sa kanyang ulo. Tapos na ang lahat. Imposible. Ganap na imposible. Paano nangyari na ang walang kwentang pabigat na iyon? Ang batang tinawag niyang bastarda. At, tulad ni Andrea, ay sobrang takot na humingi ng pera para sa McDonald's. Maging apo ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Hindi ito maaaring maging totoo. Tiyak na isang pagkakamali ito, isang malaking pagkakamali. Gumapang si Daniel sa kanyang mga tuhod. Nanginginig siya, na parang nakakonekta sa isang saksakan ng kuryente. Isang malamig na pawis ang bumasa sa kanyang smoking. Napalunok siya ng desperado, at sinubukang maglabas ng tunog. Ngunit ang ganap na takot ay nag-iwan sa kanyang mga vocal cord na parang nilinis ng liha. Isang magaspang na hiyaw lang ang nagawa niya. Si Cristel, sa kanyang tabi, ay nakatanggap ng mas matinding dagok. Ang kanyang mukha, na bahagyang nabaluktot dahil sa mga filler at botox, ay naging kasing puti ng maskara ng isang bangkay. Ang lahat ng kanyang pagmamataas at lahat ng kanyang paghamak ay naglaho ng walang bakas sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Bonifacio, na malalim na parang bangin. Ang kanyang tiyan ay kumirot. Ang kanyang mga binti ay bumigay, at bumagsak siya sa tabi ni Daniel. Ang murang rhinestones sa kanyang damit ay kumaskas sa marmol. Ginoong Bonifacio. Lumakad si Daniel ng ilang metro sa kanyang mga kamay at tuhod, at itinaas ang kanyang ulo, na parang isang asong kalye na namamatay sa uhaw. Nagpilit siyang ngumiti na mas nakakaawa, kaysa sa pag-iyak. Kayo. Siguro nagkakamali po kayo. Ang batang ito ay si Lila. Anak siya ng dati kong asawa. Isa siyang mailap na bata. Walang modo. Paano siya magiging apo ninyo? Ang mga bata ay tanga. Lumalapit sa kahit sino. Patawarin niyo po ako. Diyos ko, dadalhin ko na po siya ngayon. Ipinapangako ko. Babaliin ko ang kanyang mga binti sa bahay para humingi ng tawad. Hindi natapos ni Daniel ang kanyang pangungusap. Ang temperatura sa ballroom ay tila bumaba sa ilalim ng zero. Ang mga magnate ay hindi na siya tinitingnan na parang isang tanga. Pinapanood nila siya na parang isang bangkay na mabilis na nabubulok. Ang tumayo sa harap ni Ricardo Bonifacio at sabihing babaliin niya ang mga binti ng kanyang apo ay hindi lang pagpapakamatay. Ito ay kusang pagtapon ng sarili sa isang meat grinder at pagpindot sa on button. Hindi man lang tiningnan ni Ricardo Bonifacio ang nagmamakaawang si Daniel, ang kanyang magaspang, ngunit makapangyarihang mga kamay, ay maingat na hinawakan ang basang-basa sa luhang mukha ni Lila. Sa kaliwang pisngi, ay makikita pa rin ang pulang pamamaga nang tumama ang kanyang mga mata. Sa tatlong nawawalang ngipin, at sa tuyong dugo sa gilagid, ang mga mata ng Ginoo ng negosyo ay namula sa dugo. Munting anghel ko, huwag kang umiyak. Nandito si Lolo. Kahit bumagsak ang langit, sasaluhin ito ni Lolo para sa iyo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo, hawak si Lila sa isang braso. Ang kanyang namumulang mga mata ay naghanap sa dulo ng pasilyo. Doon nakatayo si Andrea, ganap na kalmado. Ang kanyang itim na velvet na damit ay umaagos sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na may madilim at nakamamatay na kinang. Hindi na niya ibinababa ang kanyang tingin. Itinaas niya ang kanyang leeg na may kamaharlikaan ng isang emperatris na bumaba mula sa kalangitan. Pinanood niya ang farsang iyon, nang may nagyayelong tingin na puno ng walang awang paghamak. Klik-klak. Humakbang si Andrea. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tuyo at may ritmo, ngunit para kay Daniel at Cristel, parang karit ng kamatayan na hinahasa sa isang lapida. Bawat hakbang ay walang awang dinudurog ang natitirang bahagi ng kanilang mga sirang puso. Dahan-dahang lumapit si Andrea kay Ricardo Bonifacio. Nagkatinginan ng mag-ama sa loob ng 10 mahabang segundo. Ang 10 segundong iyon
ay naglalaman ng 6 na taon ng paghihiwalay. Walang katapusang sakit, kahihiyan, at pigil na galit. Itay! Bahagyang binuksan ni Andrea ang kanyang pulang-pula na mga labi. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit narinig ito ng napakalinaw na kahit ang huling tao sa malawak na ballroom ay nakarinig nito. Nakabalik na ako. Kung ang sigaw ng lolo ni Lila ay isang bomba, ang salitang itay ay isang lindol na may magnitude 12 na kayang gawing alabok ang buong lungsod. Sumabog ang ballroom sa mga bulungan. Narinig ang mga biglaang paghinga sa lahat ng dako. Ilang mas mahinang negosyante ang dumulas sa sahig, sumandal sa mga buffet table. Lumalabas na ang parehong babae na kinaladkad ni Daniel at Cristel sa putik sa entrada. 1 oras lang ang nakalipas. Tinatawag siyang basurang sosyal at pulubing walang tirahan, ay ang nag-iisa at ultralihim na tagapagmana ng imperyo ng Bonifacio, na nagkakahalaga ng 1 trilyong piso. Siya, ang anak ng bilyonaryo. Imposible. Ganap na imposible. Sa ilalim ng napakalaking karga sa isipan, tuluyang nawala sa katinuan si Daniel. Tumalon siya na parang isang baliw. Tinuro si Andrea ng isang nanginginig na daliri at sumigaw ng may histerya. Andrea, anong klaseng masamang palabas ang ginagawa mo? Isa kang ulila na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Pinulot kita sa kalye. Isa kang katulong na naglaba ng aking mga medyas sa loob ng 6 na taon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawaging ama? Si Ginoong Bonifacio. Nababaliw ka ba? Kung gusto mong mamatay, mamatay ka. Pero wag mong idamay ang pamilya Reyes. Paulit-ulit siyang nagsasalita nang walang kabuluhan. Hindi niya kaya. Lubos niyang tinanggihan ang katotohanan iyon. Kung si Andrea ay tunay na anak ni Bonifacio, ano ang ibig sabihin ng 6 na taon kung saan siya ang nag-ehersisyo ng kapangyarihan sa kanya? Ang kanyang mga pagtataksil, ang kanyang mga pang-aabuso, at ang pagmamataas kung saan niya siya pinalayas sa bahay. Para sa isang di umano'y mayamang tagapagmana, tulad ni Cristel, ay ginawa siyang pinakanakakaawa at walang kwentang tanga sa kasaysayan na nakapako magpakailanman sa isang haligi ng kahihiyan. Tumahimik ka. Si Arturo, ang matandang British butler na nakatayo sa likod ni Bonifacio, ay humakbang ng matatag. Hindi niya kinailangang dumihan ang kanyang mga kamay. Malakas lang niyang hinampas ang sahig ng dulo ng kanyang baston. Agad na lumitaw ang 12-dosenang elite tactical guards mula sa bawat anino. Ang mga itim na bibig ng mga assault rifle at ang mga umuusok na electric gun ay sabay-sabay na nakatutok sa ulo ni Daniel. Kung gumawa pa siya ng kalahating hakbang, gagawin nila siyang salaan. Tiningnan ni Arturo si Daniel na parang isang durog na ipis. Daniel Reyes, buksan mo ng malaki ang mga kahabag-habag mong mga mata ng aso at tingnang mabuti. Ang babaeng nasa harap mo ay ang pangunahing tagapagmana ng Bonifacio Holdings at ang tagapagtatag sa likod ng pinakamalaking investment fund sa mundo, si Binibining Andrea Bonifacio. 6 na taon na ang nakalipas. Para sa tinatawag na pag-ibig, mariin niyang tinanggihan na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan para pakasalan ka. Si Ginoong Bonifacio, na nagalit, ay inalis ang lahat ng kanyang pondo sa pag-asang ang kahirapan ay magpapabalik sa kanya sa katinuan. Gayunpaman, hindi namin akalain na ang iyong pamilya ay hindi lamang hindi siya kayang pahalagahan, kundi papayagan pa ang isang kung sino lang na saktan ng isang taong may dugong Bonifacio. Ang boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw na parang nagyayelong bakal. Bawat salita ay tumama sa mukha ni Daniel na parang isang malupit na sampal. At saka, akala mo ba aksidente lang ang pag-freeze ng iyong mga kahabag-habag na milyon ngayon? Akala mo ba ang lahat ng mga kumikitang kontrata sa gobyerno na natanggap ng iyong maliit na kumpanya sa mga nakaraang taon ay nakuha mo sa sarili mong pagsisikap? Ang aming ginang ang nagtatapon sa iyo ng mga tira mula sa mesa ng mga Bonifacio at pinapakain ka ng kutsara dahil sa sarili mo, ikaw ay isang walang kwenta at walang talentong basura. At ngayon, nagising na ang aming ginang. Nabawi na niya ang lahat ng pag-aari ng mga Bonifacio. Ikaw at ang iyong Reyes Group ay isang bunton lang ng bulok na basura
na hindi man lang pag-aaksayahan ng ihi ng isang asong kalye. Ang mga salitang iyon ay tuluyang dinurog ang mga huling labi ng pagmamataas at pag-asa sa kaluluwa ni Daniel. Ang kanyang pinagmamalaking talento sa negosyo, ang kanyang pride bilang isang self-made man, at ang kanyang pagmamataas kay Andrea ay pawang-kawang gawa lamang pala mula sa kanya. Isa siyang payaso na may koronang papel na naglalaro sa isang sandbox. At si Andrea ang Diyos na namamahala sa karagatan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hinawakan ni Daniel ang kanyang ulo sa desperasyon. Natumba. At umungol na parang isang nakulong na hayop. Hindi man lang siya pinansin ni Andrea. Lumingon siya. At kinuha mula kay Arturo ang isang napakagandang velvet tray. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang natatangi at walang kapintasang asul na diamante na kasing laki ng itlog ng pugo. Ang maalamat na bituin ng Luzon. Ang ganap na simbolo ng matriarka ng pamilya Bonifacio. Magalang na inilagay ni Arturo ang kwintas sa paligid ng leeg ni Andrea na kasing puti ng nyebe. Ang malalim na asul na sinag ay agad siyang nagpaliwanag. Itinaas ang kanyang nakakatakot na aura sa isang hindi maabot na taas. Ang pagbabago mula sa isang inaabusong may bahay tungo sa isang emperatris ng negosyo ay ganap na. Dahan-dahang lumingon si Andrea. Ang kanyang mga mata na walang init, tulad ng dalawang lason na patalim, ay tumutok kay Cristel, na nakaupo pa rin sa sahig, hindi makapaglabas ng kahit isang tunog dahil sa hayop na takot na nararamdaman niya. Hindi ba't sinabi mo na galing ka sa isang marangal na pamilya, na ikaw ang gintong tiket ni Daniel para makapasok sa mataas na lipunan? Mababa ang boses ni Andrea. Ngunit dinala ito ng sound system ng ballroom sa bawat sulok. Itinaas niya ang isang kamay na may guwantes na lace at pinatunog ang kanyang mga daliri. Isang malaking LED screen. Sa entablado ang biglang umilaw. Nawala ang video na pang-promosyon ng hotel. Sa halip, lumitaw ang isang kumpidensyal na file na may masusing detalye at mga larawan. Sa itaas ay ang mukha ni Cristel bago ang plastic surgery. Bulgar, probinsyano, at magaspang. Cristel, o ayon sa iyong birth certificate, Crystal Tapia. Hindi mo man lang natapos ang high school. Nagtrabaho ka sa mga murang massage parlor. 3 taon na ang nakalipas. Gamit ang pera, nakinikil mo sa mga mayayamang matatanda. Lumipad ka sa Korea at Thailand, kung saan sumailalim ka sa 12 plastic surgery operations. Bumalik ka, bumili ng peking degree sa internet, at nagsimulang magpanggap na isang Instagram model at luxury escort. Sa kasalukuyan, wala kang anumang ari-arian, ngunit mayroon kang utang na 2 milyong piso sa mga abusadong nagpapautang at mga usurero na konektado sa mga kartel na ginagarantiyahan ng iyong sariling mga hubad na larawan. Sa bawat salita ni Andrea, nagbabago ang mga slide sa screen at nagpapakita ng hindi matututulang ebidensya. Si Cristel sa operating table sa Korea, mga resibo ng peking degree, at mga hayag at nakakadiring larawan kung saan hawak niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Lahat ng dumi na iyon ay nalantad sa harap ng buong elite ng Maynila. Ang mukha ni Cristel ay nabaluktot sa paghihirap. Gusto niyang sumigaw at itanggi ang lahat. Ngunit siya ang nasa mga larawan at ang mga pirma sa mga pautang ay sa kanya. Walang takas. Ang mga gilid ng labi ni Andrea ay umarko sa isang ngiti ng sukdulang kalupitan. At hindi lang iyon. Sa mga buwan na kasama mo si Daniel, hindi mo lang siya nakuhaan ng 300,000 piso sa mga alahas. Peke mo ring pinirmahan ang kanyang pangalan para gamitin siya bilang guarantor sa isang 5 milyong pisong pautang mula sa isang mapanganib na sindikato na may napakataas na interes. At literal ngayong hapon, pumasok ang mga maton na iyon sa mga opisina ng Reyes Group na may kontrata para i-embargo ang gusali. Ang mga salitang iyon ang huling semento sa kabaong ni Daniel. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tiningnan si Cristel na nagpupumiglas sa sahig. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Isang primitibong puot lamang ng isang taong binalatan ng buhay. Ito ang babaeng dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang asawa. Ang babaeng pinayagan niyang tanggalin ang mga ngipin ng kanyang anak.
Ang di umano'y mayamang tagapagmana na ito ay isang escort lamang na may utang, na may peking mukha, isang manloloko na kinuhanan siya ng lahat ng pera at binigyan siya ng milyon-milyong utang sa mga sindikato. Isang hindi makatao at nakakatakot na sigaw ang pumunit sa hangin. Sumugod si Daniel kay Cristel na parang isang baboy ramo. Hinawakan niya ang kanyang mamahaling extension at literal na itinaas siya mula sa sahig. Pagkatapos ay ibinuhos niya sa kanya ang kanyang malaking kamay ng buong lakas. Sampal, lagutok, sampal, sampal, dumagundong at mapanirang mga suntok ang umulan sa artipisyal na mukha ni Cristel na parang isang bagyo. Sa unang tama, bumuka ang gilid ng kanyang bibig at tumalsik ang dugo. Sa pangalawa, ang kanyang bagong ayos na ilong ay nabali ng may lagutok at lumihis sa isang gilid. Sa pangatlo, ang kanyang mga peking pilikmata ay natanggal kasama ng isang piraso ng balat malapit sa mata. Nagsinungaling ka sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Ibalik mo ang kumpanya ko. Ibalik mo ang anak ko. Sumisigaw si Daniel habang sinusuntok siya. Ang mga luha ay humalo sa kanyang sipon. Nakakaawa. At nakakadiri siya sa parehong oras. Hindi niya ipinaghihiganti ang kanyang anak. Inilalabas lang niya ang galit na nararamdaman niya sa kanyang sariling pagkabulag at ang hayop na takot na dulot ng pagkawala ng kanyang yaman. Inaasahan niya na ang madugong pagpapakita ng hustisya na ito ay magpapaniwala sa pamilya Bonifacio na nagsisisi siya at papayagan siyang magmakaawa ng kahit isang patak ng kapatawaran. Si Cristel ay nakabitin sa kanyang mga kamay na parang isang basahan. Hindi na niya kayang sumigaw. Mga pigil na daing na lang ang lumalabas. Ang dugo na humalo sa mga dermal filler ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Umatras ang mga aristokrata sa pandidiri para hindi madumihan. Tama na. Ang nagyayelong boses ni Andrea ay tumagos sa kaguluhan nang malapit nang mamatay si Cristel sa mga suntok. Nanigas si Daniel. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ibinaling niya ang kanyang mukha na nababalot ng dugo ng ibang tao at muling bumagsak sa paanan ni Andrea. Desperadong hinahampas ang kanyang noo sa marmol. Andrea! Andrea! Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Kasalanan niya lahat. Inakit niya ako. Sa puso ko. Kayo lang ni Laila ang laging nandyan. Tingnan mo. Ipinaghiganti ko na ang ating anak. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Isang beses lang. Para sa ating 6 na taon ng pagsasama. Pagsasama? Bahagyang yumuko si Andrea at pinanood ang mukhang minsan niyang minahal. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lang sa kanya ng pagduduwal. Daniel. Mula sa sandaling nanatili kang walang pakialam, pinapanood kung paano tinanggal ang mga ngipin ng aking anak. Naging isang bangkay ka na lang para sa akin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang nagyayelong mga mata ay lumibot sa ballroom at tumutok sa isang grupo ng mga lalaki na may mga business suit sa unang hanay na marahas na nanginginig. Ginoong Chua, Ginoong Tan, Ginoong Zobel, pinangalanan sila ni Andrea ng may katumpakan. Ang mga responsable sa pinakamalaking bangko ng pinagkakautangan, pangunahing supplier, at pinakamahalagang distributor ng Reyes Group ay nanginginig. Nadapa, lumabas sila mula sa karamihan at yumuko sa kanya hanggang sa halos magkabaluktot. Nakikinig kami, binibining Bonifacio. Ibigay niyo ang utos at tutuparin namin. Pinunasan ng pangunahing bangkero ang pawis sa kanyang noo gamit ang nanginginig na mga kamay. Tiningnan sila ni Andrea. At, habang naghihiwalay ang kanyang pulang-pula na mga labi, idinikta ang hatol ng kamatayan. Una, mula sa sandaling ito, ang Bonifacio Conglomerate at lahat ng kaakibat nitong mga entidad ay kinakansela nang walang katiyakan ang anumang uri ng pakikipagtulungan sa Reyes Group. Ikalawa, hinihiling ko na bago mag-umaga, singilin ninyo agad ang lahat ng utang ng Reyes. Gusto kong makita ang balita ng ganap na pagkabangkarote at likidasyon ng Reyes Group sa mga front page ng The Wall Street Journal at Financial Times. Ikatlo, lumipat ang kanyang tingin
sa 2 piraso ng duguan na basura na nakahandusay sa sahig. Ang lalaking iyon at ang babaeng iyon. Kung makita ko silang muli sa anumang kalye sa Maynila, hindi ako mag-aatubiling sirain din ang inyong mga negosyo. Ang 3 kautusang iyon ay katumbas ng isang ganap na hatol ng kamatayan. Hindi lang nila hinubaran si Daniel ng kanyang pera. Binura nila siya sa lipunan at inalis ang anumang posibilidad na makabangon pa siya. Naiintindihan namin, Ginang. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ito ngayon din. Ang bastardo na iyan ay maiiwan na walang kahit anong damit sa katawan. Nagbuntong hininga ang mga bangkero at supplier. At lumingon kay Daniel na may tingin ng mga gutom na lobo. Seguridad, ano ang hinihintay nyo? Palayasin nyo ang basurang ito sa kalye. Huwag ninyong dungisan ang paningin ni Ginoong Bonifacio at ng kanyang anak. Sumugod ang malalaking guwardiya sa kanila. Hinawakan si Daniel at Cristel sa batok at kinaladkad sila palabas na parang mga sako ng karne. Hindi, Andrea. Hindi mo maaaring maging ganito kalupit. Ako ang biolohikal na ama ni Lila. Hayaan mo akong makita ang aking anak. Nagpupumiglas si Daniel nang may histerya at sumisigaw na parang isang baboy na dinadala sa katayan. Patahimikin niyo siya. Nainis si Andrea. Walang pag-aalinlangan na inilabas ng isang guwardiya ang kanyang batuta at malakas na hinampas ang solar plexus ni Daniel. Napasinghap siya, dumura ng apdo, at umurong na parang isang nilutong hipon. Malapit na sana silang kaladkarin palabas nang biglang may marinig na isang matinis at histerikal na sigaw. Hinto! Sino ang nangangahas na hawakan ng aking anak? Si Marites Reyes, na may benda sa ulo at namamaga pa rin ng pisngi, ay sumiksik sa karamihan at pumasok sa ballroom na parang isang asong ulol na nagpoprotekta sa kanyang tuta. Dumating siya kasama si Daniel, ngunit dahil wala siyang VIP status, nagpakabusog siya sa buffet sa silid para sa mga tsuper. Nang marinig ang gulo, tumakbo siya doon. Nang makita ang kanyang minamahal at matagumpay na anak na kinakaladkad sa sahig, habang ang parehong mukhang katulong na si Andrea ay nakatayo sa gitna ng ballroom na napapaligiran ng mga bilyonaryo na parang isang diyosa. Ang kanyang maliit na utak ay tuluyang nag-short circuit. Andrea, bruha ka! Nagdadala ka ng kamalasan. Sino ka sa tingin mo? Ibinagsak ni Marites ang kanyang puwit sa marmol at naglunsad ng isang tipikal na bulgar na pagwawala, gumugulong sa sahig. Mabubuting tao. Tingnan ninyo ito. Hindi lang niloko ng ahas na ito ang aking anak. Ngayon, siya at ang kanyang mga kaibigang maton ay nagpasya na burahin kami sa balat ng lupa. Nasaan ang hustisya? Ang kanyang mga sigaw sa tahimik na ballroom na iyon, na puno ng mga bilyonaryo, ay napaka-surreal at katawa-tawa na walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Habang gumugulong, nakita ni Marites si Lila sa mga braso ni Ricardo Bonifacio. Isang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tulad ng isang taong nalulunod na kumakapit sa isang tabla, tumalon siya at sumugod sa bilyonaryo na may baliw na ekspresyon. Ang batang iyan ay may dugong Reyes. Siya ang aking biolohikal na apo, matandang hukluban. Ibigay mo sa akin si Lila. Dahil siya ay sa amin, hindi ninyo kami matatakasan ng ganoon kadali. Ang kalahati ng yaman ng Bonifacio ay legal na pag-aari namin. Sumabog ang walang hangganang kasakiman ni Marites. Wala siyang ideya kung sino si Bonifacio, ngunit nakita niya ang labis na yaman na nakapaligid sa kanya. At nagpasya na kung makukuha niya ang kanyang apo, garantisadong magkakaroon siya ng mga bundok ng ginto. Gayunpaman, hindi man lang siya nakalapit ng 3 metro kay Bonifacio. Ang punong mayordomo, si Arturo, ay humarang sa kanyang daan, malamig na suminghal. Mabilis na humakbang pasulong at ibinaon ang kanyang mabigat na sapatos na Oxford sa dibdib ni Marites. Tulad ng isang saranggola na naputulan ng tali, tumalsik siya paatras at sumalpok, diretso sa isang mahabang mesa na may hawak na isang malaking piramid ng mga baso ng champagne. Isang dagundong ng mga basag na kristal ang yumanig sa ballroom. Daan-daang baso ang nabasag. Ang eksklusibong vintage champagne ay bumuhos sa kanyang ulo,
na parang isang talon. Ang mga piraso ng kristal ay sumugat sa kanyang mukha at mga braso. Ang dugo ay humalo sa alak at ginawa siyang isang nakakaawang at basang-basa na panakot. Ang matandang babae ay ganap nang nawalan ng takot sa kamatayan. Dahan-dahang lumakad si Andrea patungo sa kanya at tiningnan mula sa itaas ang biyenan na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon at nagmaltrato kay Laila. Ngayon ay nabubulunan sa sarili niyang dugo. Umatras ang matandang babae sa takot. Biyenan. Malamig na ngumiti si Andrea. Binuksan ang kanyang limited edition na bag. Kumuha ng isang folder at marahas na ihinampas ito sa matabang mukha ni Marites. Buksan mo ng malaki ang mga mata mong aso at basahin. Ito ang prenuptial agreement at ang ganap na pagtalikod sa mga karapatan ng magulang, personal na pinirmahan ng iyong anak. Mula sa sandaling itatak niya ang kanyang pirma, ang apelyido ni Lila ay naging Bonifacio. Wala kang kinalaman sa kanya. Bahagyang yumuko si Andrea at bumulong ng may nagyayelong boses. Noon, sinabi mo na nagdadala ako ng kamalasan. Nasisirain ko ang yaman ng pamilya Reyes. Binabati kita. Tama ka. Ngayon, dalhin mo ang iyong bangkaroteng anak at gumapang pabalik sa iyong imburnal. Magsaya sa iyong bagong buhay na may 5 milyong pisong utang sa mga sindikato. Pagkasabi nito, tumayo si Andrea. Naramdaman niya na kahit ang pagtingin sa babaeng iyon ay nakakadumi ng kanyang mga mata. Palayasin sila. Utos niya ng walang emosyon. 2 guwardiya ang bumuhat kay Marites Reyes sa kanyang mga kilikili na parang isang sako ng bulok na basura. Kasama si Daniel, na halos patay na, at si Cristel, na may sirang mukha. Kahiyahiyang itinapon sila palabas ng mga pinto ng Grand Luzon, diretso sa nagyaitlong gabi ng Maynila. Ang katahimikan ay muling namayani sa ballroom, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikang iyon ay hinabi ng primitibong takot na inspirasyon ng batang emperatris ng kapital. Kahit ang mga pating sa negosyo, nasanay na durugin ang kanilang mga kakumpetensya gamit ang kanilang mga ngipin, ay natakot na huminga ng malakas. Malinaw na naintindihan nila. Pagkatapos ng gabing iyon, ang balanse ng kapangyarihan sa Pilipinas ay magbabago magpakailanman at ang walang awa at determinadong si Andrea ay magiging isang tuktok na hindi nila kailanman malalampasan. Andrea, mahal, si Ricardo Bonifacio, na may kargang tulog na si Lila, ay lumapit sa kanyang anak at tiningnan ang kanyang marupok, ngunit hindi matinag na likod. Ang matandang lalaki ay nakaramdam ng isang malaking pagmamalaki. Naalis na natin ang mga langaw. Oras na para asikasuhin ang negosyo. Lumingon si Andrea. Ang yelo sa kanyang mukha ay natunaw. Lumapit siya sa kanyang ama. Dahan-dahang pinunasan ng isang marka ng luha sa gilid ng mata ni Lila at isang nakakasilaw na ngiti na kayang magpabaliw sa buong mundo ay namulaklak sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay lumingon siya sa karamihan ng mga oligarko na paralisado sa paghanga at dahan-dahang itinaas ang isang baso ng champagne na may tindig ng isang tunay na reyna sa kanyang koronasyon. Mga Ginoo, ang kanyang malinaw at puno ng kapangyarihan na boses ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng simboryo. Maligayang pagdating sa aking gala. Pagkatapos ng gabing iyon, ang mundo ng mataas na pananalapi ay nagkagulo. Si Andrea at ang kanyang anak ay lumipat sa pinakamarangyang pribadong ari-arian sa isang eksklusibong subdivision sa Laguna. Ito ay napapaligiran ng mga kagubatan sa 3 panig at ng lawa sa ika-4. Ang mga hardin lamang ay kasing laki ng 10 football field. Nakatanggap si Laila ng kanyang sariling pribadong amusement park. Isang kuwadra na may mga pony. 12 yaya na available 24,007. At ang pinakamahuhusay na tutor na mabibili ng pera, ang batang hanggang sa kamakailan ay takot humingi ng ice cream, ay naging pinakaiginagalang na prinsesa sa bansa. Ngunit hindi nagpadala si Andrea sa tamis ng paghihiganti. Ang kanyang isip ay nanatiling malamig na parang yelo. Ang paghihiganti ay simula pa lamang. Ang hinaharap ay mas mahalaga. Sa sumunod na araw pagkatapos ng hapunan,
Nagpatawag siya ng isang press conference na yumanig sa mga pandaigdigang pamilihan. Sa loob ng 15 minuto, nakatayo sa harap ng podium, malinaw at matigas niyang inilatag ang estratehiya ng Bonifacio Holdings para sa susunod na 3 taon. Green energy, hostile takeovers ng mga pabrika ng microchip sa ibang bansa. Bawat desisyon ay nakamamatay para sa kanyang mga kakumpetensya. Ang kanyang data ay walang kapintasan. Ang mga pating sa negosyo sa silid ay nagpupunas ng malamig na pawis sa kanilang mga noo. Noon lang nila naintindihan na ang babaeng nawala sa loob ng 6 na taon ay hindi nawalan ng kanyang mga kuko sa gitna ng mga kaldero at kawali. Sa mga anino, nakaipon siya ng mas nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanyang kontrol ay mas matatag kaysa sa kanyang ama. Ang kanyang pananaw ay mas nakakalason pa para sa kanyang mga karibal. Hindi lang niya minana ang trono. Umakyat siya dito sa sarili niyang karapatan. Sa pagtatapos ng press conference, isang mamamahayag ang nagtanong na nasa isip ng lahat. Binibining Bonifacio, ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang sitwasyon ng iyong dating asawa na si Daniel Reyes at ng kanyang kumpanya? Tumingin si Andrea ng diretso sa lente ng kamera at bahagyang umarko ang kanyang mga labi. Daniel Reyes? Paumanhin. Hindi ko matandaan ang sinumang may ganoong pangalan. Napasinghap ang press room. Iyon ang pinakamatinding kahihiyan. Walang insulto o pagyayabang. Isang ganap na pagbura lamang. Kapag ang isang tao ay hindi man lang karapat-dapat manatili sa iyong alaala, ang kanyang pagkatalo ay ganap na. Samantala, nabubuhay si Daniel sa isang abandonadong industrial park sa labas ng Metro Manila. Isang malamig na ulan ng taglagas ang bumabalot sa industrial zone ng isang itim na belo. Ang hangin ay amoy bulok na basura, murang sigarilyo, at maruming tubig. Ito ay isang malagkit at nakakabinging amoy. Ang basement na walang bintana ay amoy kamatayan. Isang kinakalawang na pinto ng bakal ang lumipad mula sa kanyang mga bisagra. Ang nagyayelong hangin at maruming tubig ay biglang pumasok. Isang malaking mato na may palayaw na Tom Martillo ang sumugod hawak ang isang bakal na baras na may mantsa ng tuyong, kayumangging dugo. Ang kanyang mga bota ng militar ay tumilamsik sa mga putik na may nakakadiring tunog. Isang madilim na silweta na nakayukyok sa isang sulok, ang marahas na nanginginig at itinaas ang kanyang ulo na parang isang natatakot na palaka. Siya si Daniel. Nasaan ang walang kapintasang CEO na may pasadyang suit? Ang kanyang buhok ay magulo dahil sa dumi. Ang kanyang punit na damit ay matagal nang naging dilaw at basa sa isang hindi matiis na amoy. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa. Ang kanyang mga mata ay lumubog at sa mga putok na capillaries, malinaw na mababasa ang isang hayop na takot. Tommy! Tommy! Bigyan mo ako ng 2 pang araw! 2 araw lang! Gumapang si Daniel sa basang konkreto na parang isang uod at sinubukang yakapin ang mga bota ng mafioso. Ang kanyang boses ay parang isang sirang water pump. Ang aking mga dating kasosyo ay magpapahiram sa akin ng pera. Ibabalik ko ang 5 milyon. Magpapahiram ng pera? Oo. Sigurado. Malakas na ibinaon ni Tommy ang kanyang bota sa kanyang dibdib. Ang lagutok ng ilang nabaling tadyang ay umalingaw-ngaw sa basement. Tumalsik si Daniel ng halos 10 metro at sumalpok sa isang pader na may sira-sirang plaster. Ang iyong maliit na kumpanya ay binuwag at ipinagbili bilang scrap metal ilang linggo na ang nakalipas. Alam ng buong Maynila na kinalaban mo ang mga Bonifacio. Walang kahit isang aso ang magbibigay sa iyo ng 1 sentimo. Iyon ay katumbas ng paghamon sa gobyerno at sa Bonifacio Holdings. Dinuraan siya ni Tommy sa mukha at naglabas ng isang matalim na kutsilyo. Ngayon ang deadline. Dahil walang pera, ayusin natin ito ayon sa mga patakaran ng kalye. Kukuha tayo ng isang bato at isang korneya. Dapat sapat na iyon para masakop ang ilang milyong interes. Sa sandaling iyon, dinala ng 2 pang maton sa basement ang isang sumisigaw na babae at inihagis siya
sa sahig. Siya si Cristel. Ang mukha na binili niya sa Korea ay mukha ng isang maskara sa Halloween. Ang mga implant ay lumihis. Ang ilong ay nakaturo sa isang gilid. Ang makeup ay kumalat sa mga itim na mantsa. Isa siyang tunay na halimaw. Dan, iligtas mo ako. Humihingal siya. Wala na siyang lakas para magmakaawa. Basura! Tumalon si Daniel na parang isang asong ulol. Tinuro niya siya ng isang nanginginig na daliri at sumigaw sa mga mafioso. Siya ang umutang. Kunin niyo ang kanyang mga bato. Ibenta niyo ang kanyang mga organo. Kunin niyo lahat. Pero pakawalan niyo ako. Ang nag-iisang gumaganang mata ni Cristel ay nanlaki. Tinitigan niya ang lalaking nagtulak sa kanya sa impyerno. Dinuraan ni Tommy ng may pandidiri at itinaas ang kutsilyo. Bigla, isang histerikal na panaghoy ang lumabas mula sa isang maruming kutson sa isang sulok. Si Marites Reyes, magulo ang buhok at puno ng dumi, ay gumapang mula sa ilalim ng isang kumot. Pagkatapos ng sipa ng mayordomo, nabali ang kanyang 2 tadyang at dahil wala siyang pera para pumunta sa ospital, nawala siya sa katinuan. Nang makita ang kutsilyo sa kanyang anak, hinawakan niya ang isang basag na plato at inihagis ito kay Tommy. Huwag mong hawakan si Dan Maton. Isang mafioso ang itinulak siya ng may inis. Nadulas ang matandang babae, nahulog sa kanyang likod at tumama ang kanyang batok sa matalim na gilid ng isang konkretong hagdan nang may nakakatakot na lagutok. Ang katawan ni Marites ay nanginginig ng ilang beses at ang kanyang mga mata ay pumuti. Isang kulay burgundi na dugo ang mabilis na kumalat sa sahig. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Mga bigla ang paghinga lamang, tulad ng isang isda na itinapon sa pampang. Naging isang paralisadong invalido siya, kung saan ang kamatayan ay isang biyaya. Inay! Sumigaw si Daniel. Ngunit ang talim sa kanyang lalamunan ay pumigil sa kanya. Pta! Patay na ang matanda. Aakit ito ng mga pulis. Tumakas na tayo bago pa tayo madawit, sigaw ni Tommy. Dalhin niyo ang pata na yan bilang bayad. Tinuro ni Tommy si Cristel. Kinaladkad nila siya palabas na parang isang piraso ng karne. Nagmamadaling nilisan ang lugar. Naiwan si Daniel mag-isa sa bangin ng desperasyon, habang tinitingnan ang kanyang ina na nagpupumiglas sa isang lawa ng dugo at nakikinig sa ulan. Nawala ang mga huling patak ng pagkatao na natitira sa kanya. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang tingin ni Andrea, ang tingin ng isang Diyos na nagmamasid sa isang insekto. Andrea, ikaw ba iyan? Gawa mo lahat ito. Sumabog si Daniel sa isang nerbiyoso at nakakatakot na tawa. Ang kanyang mga labi ay nabaluktot sa isang ngiwi ng kabaliwan. Nasa iyo na ang lahat. Dahil nagpa siya kang tapusin ako. Sabay tayong mamamatay. Naghahanap sa basura. Nakahanap siya ng isang lumang tabloid. Dito lumitaw ang isang larawan ng paparazzi ni Andrea at Lila sa labas ng isang elite pediatric clinic sa BGC, kasama ang impormasyon tungkol sa kanilang iskedul ng rehabilitasyon. Alam niya ang mga gawin ng kanyang asawa. Kapag nawala sa katinuan ang isang tao, nagiging nakamamatay siya, gamit ang mga huling barya na natitira sa kanya. Bumili si Daniel ng isang itak sa isang tindahan at nagnakaw ng isang lumang delivery van na nakabukas sa malapit. Isang maulang hapon, nagtago siya sa harap ng klinika. Amoy langis ang cabin. Ang kanyang namumulang mga mata ay hindi umaalis sa mga pinto. Ipinusta niya ang lahat sa panatikal na pagmamahal ni Andrea sa kanyang anak. Pagkatapos ay nakita niya sila. Isang nakaunipormeng yaya ang lumabas na may dalang high-end na stroller. Malakas ang ulan. Mabilis ang yaya. Ang stroller ay natatakpan ng isang makapal na itim na panangga sa ulan. Sumugod si Daniel mula sa van na parang isang toro. Itinumba niya ang yaya sa putik. Inagaw ang nakabalot na bulto mula sa stroller. Inihagis ito sa likod ng van at pinaharurot ang sasakyan. Andrea! Nahanap ko ang kahinaan mo! Sigaw niya sa loob ng cabin habang mabilis na sumasama sa EDSA. Hawak ang manibela sa isang kamay. Tinawagan niya ang numero ni Andrea sa kabilang kamay.
Tumunog ng isang beses. Oo, ang boses ni Andrea ay nakakatakot na kalmado. Nakikilala mo ba ako? Nagsalita si Daniel nang may magaspang na boses at sinubukang itago ang takot sa pamamagitan ng pagsigaw. Hawak ko ang iyong anak. Maghanda ka ng 50 milyong piso sa isang anonymous na account sa ibang bansa at isang helicopter sa mga abandonadong lote sa Tondo ngayon din. O hindi mo na makikita ang bastarda na ito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nakaramdam si Daniel ng isang alon ng euphoria. Natakot niya siya. Muli niyang nailagay ang kanyang paa sa kanyang leeg. 50 milyon, Daniel? Talaga bang sa tingin mo ganoon kamahal ang buhay mo? Isang tono ng panunukso ang lumabas sa boses ni Andrea. Bago ka makipagnegosasyon, baka dapat tingnan mo muna kung ano talaga ang ninakaw mo. Isang malamig na pawis ang bumalot sa katawan ni Daniel. Isang masamang kutob ang bumaba sa kanyang likuran na parang isang malagkit na ahas. Bigla siyang pumreno. Nahulog ang bulto sa passenger seat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinanggal niya ang kumot. Hindi ito umiiyak. Hindi humihinga. Sa upuan ay isang hyper-realistic na silicone medical mannequin na kasing laki ng isang bata. Sa gitna ng dibdib ng manika, ay kumikislap ang isang pulang LED na ilaw na naglalabas ng isang mahinang beep. Bilang isang ama, hindi mo man lang matandaan kung gaano kabigat ang sarili mong biolohikal na anak. Ang nagyayelong boses ni Andrea ay tumagos sa katahimikan mula sa isang speaker na naka-install sa loob ng manika. Ang manikang iyan ay naglalaman ng isang military-grade GPS beacon. Mula sa sandaling hinawakan mo ito, ang iyong lokasyon at ang extortion call na ito ay na-broadcast ng live sa opisina ng NBI sa Maynila. Tinrap mo ako. Sumigaw si Daniel ng isang hindi makatao na sigaw. Hinawakan ng itak at nagsimulang tamaan ng paulit-ulit ang silikon na manika. Hindi, Daniel. Ang boses ni Andrea ay may pagmamataas ng isang diyosa. Ang iyong kasakiman at kasamaan na nakaugat hanggang sa iyong mga buto, ang naglatag ng pulang karpet patungo sa iyong sariling pagbitay. Dahil gusto mong magkidnap, dito magtatapos ang palabas. Diretso sa bubong ng van, ay sumabog ang nakabibinging dagundong ng ilang rotor. 3 mabibigat na itim na helicopter ng Special Forces ang nakabitin sa ibabaw ng highway na parang mga lawin na bakal. Sa harap at likod niya, ang flyover ay agad na hinarangan ng mga armored vehicle ng NBI at ilang itim na Mercedes SUV ng pamilya Bonifacio. Dumulas si Daniel sa upuan. Nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang armored Rolls-Royce Phantom na huminto sa harap, isang simbolo ng ganap na kapangyarihan. Bumukas ang pinto. Si Andrea, sa ilalim ng isang itim na payong, at nakasuot ng mga takong nakasing pula ng dugo, ay elegante na naglakad sa mga putik hanggang sa kanyang bintana. Sa harap ng malamig na mukha na iyon na parang isang estatwa ng marmol, ang mga huling labi ng katinuan ni Daniel ay naglaho. Brutal siyang kinuha ng tactical team mula sa van at isinubsob ang kanyang mukha sa isang putik sa aspalto. Andrea, patawarin mo ako para kay Lila. Huwag mong hayaang makulong ako. Desperadong hinampas niya ang kanyang noo sa simento at napuno ng dumi. Napakawalang kwentang palabas. Tiningnan siya ni Andrea mula sa itaas. Walang puot sa kanyang mga mata. Isang pandidiri lamang na dulot ng isang durog na uod. Ang pakasalan ka, Daniel, ay isang bagay na hindi mo kailanman naging karapat-dapat. Bahagyang yumuko siya at bumulong nang may nagyayalong boses. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na namatay ang iyong ina sa basement na iyon. Kalahating oras na ang nakalipas. At si Cristel ay nasa cargo hold na ng isang merchant ship na patungo sa international waters. Ngayon, ikaw na. Tumayo siya, isinara ang payong, at pumasok sa mainit na loob ng limusin. Sa likod, naiwan lamang ang desperado at mailap na alulong ni Daniel at ang metal na kalabog ng mga posas na nagsasara sa kanyang mga pulso. Isang buwan pagkatapos, naglabas ng hatol ang Regional Trial Court, si Daniel Reyes, na inakusahan ng kidnapping, aggravated extortion,
at attempted murder, ay hinatulan ng reclusion perpetua ng walang posibilidad ng parole sa maximum security compound ng Bilibid. Gayunpaman, dahil sa mga utang na mayroon siya sa mga sindikato, binigyan siya ng mga preso ng isang mainit na pagtanggap sa panahon ng preventive detention. Sa 3 linggo, nabasag ang kanyang bungo sa isang away. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang mga araw sa isang wheelchair na naglalaway at ganap na wala sa katinuan. Si Cristel, na naharang ng Coast Guard bago pa makalabas ng bansa, ay nakatanggap ng 15 taong sentensya sa Correctional Institution for Women, CIW, para sa wire fraud at extortion. Hinihintay siya ng isang selda at isang bulok at sirang mukha na hindi na kayang ayusin ng sinumang siruhano. Nang tumahimik ang lahat ng dumi ng nakaraan, lumubog ang araw sa isang pribadong isla sa Palawan. Ang malambot na liwanag ay nagpinta ng kulay kahel sa buhangin. Si Andrea, na nakasuot ng isang walang kapintasang puting damit na lace, ay nakaupo sa isang duyan sa ilalim ng mga puno ng niyog. Inay, tingnan mo. Nakahanap ako ng isang napakalaking kabibe. Si Laila, ganap na malusog at lumilipad na parang isang masayang paru-paro, ay tumakbo sa dalampasigan. Ang kanyang mga ngipin ay tumubo na muli, perpektong tuwid at puti. Ang kanyang ngiti ay kayang tunawin ang anumang yelo sa mundo. Kinuha ni Andrea ang kabibe at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Doon, walang kahirapan, walang kalkulasyon, walang putik kung saan siya naglublob sa loob ng 6 na taon. Nabawi niya ang kanyang korona bilang isang emperatris at natagpuan ang kapayapaan bilang isang ina. Inay, babalik pa ba tayo sa bahay na iyon? Inosenteng tanong ni Laila. Tiningnan ni Andrea ang abot tanaw. Ito ang kanyang imperyo na binuo niya sa kanyang sariling mga kamay. At titiyakin nito sa kanyang anak ang isang buhay na walang kahit isang madilim na ulap. Hindi! Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Lila. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng ganap na kapangyarihan. Ang ating tahanan ay narito. Mula ngayon, sa ating mundo ay magkakaroon lamang ng liwanag. Dinala ng hangin ng karagatan ang huling alikabok ng nakaraan. Ang dakilang panahon ni na Andrea at Lila Bonifacio ay nagsisimula pa lamang.